Alam mo ba, ang ipil-ipil ay hindi lang puno sa bakuran, kundi halamang gamot din. Ang ipil-ipil ay hindi lang isang pangkaraniwang halaman. Mayaman ito sa protina at tannins, kaya naman matagal na itong bahagi ng tradisyonal na panggagamot. Ginagamit ito para sa pagpuksa sa bulate, kung saan ang mga nilutong buto nito ay kinakain. Para sa lagnat at ubo, ang pinakuluang ugat nito ay iniinom bilang isang nakagiginhawang tsaa. At para sa mga sugat at pangangati, ang dinikdik na dahon nito ay ipinantatapal sa balat. Para sa bulate, gamitin ang mga tuyo at hinog na buto. Durugin ang katumbas ng isang kutsarita nito at pakuluan sa isang tasang tubig. Palamigin at salain, inumin ito isang beses sa umaga, siguraduhing walang laman ang tiyan. Para naman sa mga sugat, kumuha ng sariwang dahon, siguraduhing malinis ang sugat bago lapatan. Dikdikin ang mga dahon hanggang sa maging pino at ipantatapal ito ng direkta sa apektadong bahagi. At para sa lagnat, ang mga dahon nito ay maaring gawing tsaa. Magpakulo lamang ng isang dakot ng sariwang dahon. Salain at inumin ang isang tasa nito 2 beses sa isang araw hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Tandaan, ang mga halamang gamot ay may angking bisa, kaya mahalaga ang tamang paggamit. Huwag susobra sa inirerekomendang dami at para sa inyong kaligtasan, laging kumonsulta muna sa inyong doktor. Kung may natutunan ka, i-like, share, at follow muna kami para sa marami pang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Muli, ako si John, at ito ang Herbal Hiwaga.